Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay November 13, 2024, Miyerkules ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, chapter 3, verses 1 to 7. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay sa sulat ni San Pablo kay Tito. Ulitin ko po, no? Maikli lang po ang sulat na ito, kayang-kaya natin tapusin, pero maganda po na ninanamnam natin bawat araw kasi ito po ay binibigay na gabay, no, sa pangunguna ni Tito, no, sa komunidad na iniaatang sa kanyang balikat, no, sa kanyang responsibilidad kung ano ang sasabihin niya at kung paano niya gagabayan ng mga tao. Kahapon narinig natin yung paalala at pagtuturo sa mga matatanda, nakakatanda, no, kung ano ang dapat nilang isabuhay sa pang-araw-araw na nakikita din, no, ng mga kabataan. Ngayon naman ay bilang bahagi, no, maganda siguro na sa konteksto po na meron tayong mga leader sa simbahan, sa pamahalaan na bilang isang Kristiyano, bilang isang nakakapakinig ng mabuting balita ng mga aral ni Jesus. Maganda po itong paalala na ito, no, ni San Pablo sa sulat ni Tito na kailangan natin pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Kasi lahat po, no, nagsisimula sa ang kaguluhan sa isang simbahan, sa isang organisasyon, ministries, maging sa loob ng tahanan at sa ating gobyerno. Kapag umiral sa atin yung katigasan ng ulo at ayaw nating magpasakop sa mga itinalagang mamuno sa atin. Kapag inisip natin na tayo yung dapat na masusunod, tayo ang magaling, tayo yung may magandang opinyon, doon nagkakasalungat na. Kaya nga ngayon, sa sitwasyon namin dito sa Pilipinas, sa atin, no, hindi okay ang President at Vice President, ayaw pasakop, ayaw mag-submit, kasi iniisip ng Vice President dapat siya yung masusunod. Ganun din naman, ang President talagang, kaya apektado ang buong Pilipinas. Ganun din, pag sa simbahan, kapag ang isang pare hindi sumusunod sa may kapangyarihan, no, sa hierarchy, nagkakaproblema din sa obedience, nagkakaproblema at nadadamay ang simbahan, ang parishioners, ang mga gawain sa simbahan. Sa mga organization, ministries, kapag hindi marunong gumalang at rumespeto sa mga pinuno, talagang nagko-conflict at nadidivide ang community.
Kaya ito yung paalala, no, ni San Pablo na magandang makita natin, suriin natin kung gaano ba tayo ka pakumbaba, no, na para ibigyan natin ng pagkakataon na mamuno ang isa, no? Bagamat talaga naman na may mga pagkakataon ng marami, ano ba, kahit sa aming pare, maraming laiko ang mas magaling pa sa pare. Pero iba yung usapan na yung laiko ay nagmamagaling. Ibig sabihin ng magaling pa kasi talagang eksperto pagdating sa finances, eksperto pagdating sa management, dahil ito yung kanilang background, ito yung kanilang pinag-aralan, ito yung kanilang profession. So, pero hindi nangangahulugan na ipagmamagaling na natin ito at mawawala sa atin yung submission, no, yung pagsunod natin sa mga itinatalaga na pinuno o manunungkulan sa loob ng panahon. No? Hindi naman ito habang buhay. Meron itong duration na. Pero magpapalit ng mga pamunuan, pero nasaan nga ba tayo pagdating sa mga aral na ituro sa atin ni Jesus? Kaya nga, lalo na no, sa simbahan, hindi lang tayo dapat nagsisimba, hindi lang tayo nagpa-participate. Dapat tayong matutong sumunod at mag-submit sa mga pinuno na itinatalaga dito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pagdaan.